Panibagong protesta ang inihain ng Pilipinas laban sa China dahil sa pangaharas umano ng mga barkong Chino sa isang Philippine-registered ship na nagsasagawa ng research sa Panatag o Scarborough Shoal. Sa kabila nito, itutuloy pa rin daw ang diplomatic talks para maayos na ang standoff. Darito ang report ni Maki Pulido. Dahil sa mga aksyon ng China nitong mga nakalipas na araw, tila nagkakakwestiyon sa sinseridad nito sa pakikipagnegosasyon para tapusin ang higit 1 linggong standoff sa Panatag o Scarborough Shoal. Sa gitna ng negosasyon ng China at Pilipinas, noong Biyernes ay biglang umalis ang 8 Chinese fishing vessel, bit-bit ang iligal na kargamentong giant clams o taklobo at corals. Ito'y kahit pumayag na ang Pilipinas na umalis ang 8 Chinese fishing vessel, pero dapat iwan ang mga inani nitong endangered species. Naiwan naman ang 2 Chinese maritime surveillance vessel na nagpapaalis hanggang ngayon sa nag-iisang nakabantay na barko ng Philippine Coast Guard. Hinaharas na rin ng barkong China ang NY Sarangani, isang Philippine-registered ship na nasa Panatag Shoal para sa isang archaeological research. At sa ikalawang pagkakataon, nagpalipad muli ang China ng surveillance aircraft sa Panatag Shoal. Nagulat daw tuloy ang ating Department of Foreign Affairs. Kung sincero raw ang China sa negosasyon, bakit tuloy ang provocative acts nito? We are also asking that question, and that's why we need for them to respond to these questions. The Secretary was a little taken aback. He was disappointed about what happened. Sa tingin ni Harry Roque, isang international law expert, dapat maghain na ng reklamo sa UN Tribunal on the Law of the Sea ang Pilipinas. Malinaw naman daw sa ilalim ng UNCLOS kung saan signatory din ng China na Pilipinas ang may karapatan o sovereign rights sa yamang dagat ng Panatag Shoal dahil nakapaloob ito sa 200-mile exclusive economic zone. Pag tayo nakipaggiringan dyan sa China, wala naman tayong kapag-asa, dahil iisa lang naman yung barko natin. Ang pinakamalakas na sandata natin ay ang batas. Kinakailangan gamitin natin to, lalong-lalo na kung ang batas ay pabor naman sa atin. Pwede raw mauwi sa paghahain ng reklamo sa United Nations. Pero sa ngayon, gusto muna raw ng DFA na tapusin ang standoff. We are trying to negotiate with them diplomatically on the stalemate and on the standoff there. We are not talking about long-term solutions yet. Para sa unang balita, Maki Pulido reporting.